Hoy! Nabalitaan mo ba? Ang plota ni Xufu sa pagkakataong ito. 3 araw at 3 gabi silang nagkarga ng mga pagkain at malinis na tubig. Ang paglalayag na ito sa dagat upang maghanap ng elixir ng immortalidad ay tunay na isang dakilang kaganapan sa kasaysayan. Ang maruming enerhiya ng Donghai Giksu ay unti-unting nagngangalit. Ang dagat na ito ay hindi kailanman nagpapaligtas ng buhay na tao. Sa tingin ko ang paglalakbay na ito ay mas marami ang panganib kaysa sa pag-asa. Ipadala ang mensahe sa 4 na bundok. Lalayag na ang plota ngayon din. Ang huling natitirang tunay na binhi ng apoy ng 5 elemento sa mundo ay nakatago lahat sa loob ng plota. Donghai Giksu. Ang walang hanggang lamat. Sa buong taon ay bumubuga ito ng pulang maruming enerhiya. Lumalamon ang dagat at kumikitil ng buhay. Noong sinaunang panahon nang kontrolin ni Dayu ang baha, hindi niya tuluyang naisara ang lamat na ito. Pansamantala lamang itong sinalyuhan gamit ang dakilang kapangyarihang Taoist. Nag-iwan ng pagkakataon para sa pagliligtas ng mundo sa hinaharap. Alam ng lahat ng tao na si Xufu ay naglayag upang maghanap ng mga immortal. Ngunit hindi nila alam na ang dala ng 3,000 barko ay ang huling pag-asa ng sangkatauhan. At isang nakatalagang kamatayan na walang sinumang makakabalik. Bata. Ang mga nakakasakay dito ay ang mga piniling mabuti na henyo ng sangkatauhan. Ang isang walang silbing tulad mo na sumakay sa barko ay maaari lamang maging isang utusan. Mag-ingat ka, kapatid. Huwag mong madumihan ang iyong sapatos. Kuya Zaufan. Ikaw na baliw na babae. Bilisan mo at tanggalin mo ang laso ng pag-ibig sa akin. Tinatanggal ko na nga. Bago pa sumakay sa barko kasama si Master Xufu, kinuha ko na ang laso ng pag-ibig mula sa iyong dibdib. Tinanggal na. Kung gayon, bakit sumasakit pa rin ang aking dibdib na parang kinakain ng uod? Alam mo kasi na ang pagpunta sa Giksu ay mapanganib. Kaya mo nararamdaman na hindi pa natatanggal ang laso ng pag-ibig. Sabi mo pa naman na itinuturing mo lang akong kapatid. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw na mangkukulam ng Miao Jiang. Mabuti pang mamatay ka na lang sa Giksu. Zaufan. Tama ang sinabi mo. Kung titignan mo ang Giksu mula sa lamat ng langit, malalaman mo na ang mga mababangis na hayop ay naglipa na sa loob. At ang maruming enerhiya ay pumupuno sa kalangitan. Sa paglalakbay na ito, walang sinuman sa atin ang nag-isip na makakabalik tayong buhay. Ikaw. Maituturing ka ring may malawak na kapangyarihan. Hindi ba't marunong kang sumakay sa hangin at magbago ng anyo? Alam mo namang daan ito patungo sa kamatayan. Bakit kailangan mo pang? Alam ko ring ang pagpunta doon ay may napakaliit na tsansang mabuhay. Ngunit, ang kapalaran ng sangkatauhan ay nasa ating mga kamay. Kung hindi tayo papasok sa Giksu, natatakot ako na ang mga bagay doon ay tuluyang lalabas sa lamat ng langit at magdadala ng kapahamakan sa lahat ng nilalang. Ngunit Kuya Zaufan, talagang natatakot ako. Hahaha, anong ginagawa mo? Sabi mo pa na hindi mo ako gusto. Huli ka. Nahulog ka na sa pag-ibig. Ikaw na makulit na babae. Masaya ka bang paglaruan ng mga tao? Papasok sa Giksu. Walang pagsisisi kahit mamatay ng 1,000 beses. Huli na. Naku. Ito ang kaguluhan ng panahon sa Giksu. Pumapasok ang Zuosha sa loob ng barko. Iwanan ng lahat ang barko. Bata. Ang mga Zuosha na ito ay tila hangal. Kung hindi na ako makabalik, gamitin mo ang sirang plauta mong iyan upang ang aking kaluluwa ay maibalik sa aking tinubuang lupa. Hindi ba ako namatay? Ito ang Giksu.
Shui. Punong Guroksu. Lahat ba sila ay patay na? Ako. Bakit hindi ako namatay? Ang mga miyasmang iyon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang Kanglan Pearl. Kinilala ka na nitong Panginoon. Matandang Tsu. Nanalo nga ba talaga ang iyong pusta? May kayamanan sa kanyang katawan. Patayin siya. At yayaman tayo. Iabot mo ang perlas. At hahayaan ka naming mamatay ng buo ang katawan. Sino ang lapastangang walang takot na? Layas. Tumakbo na kayo. Akala ko ay nalinis mo na ang iyong mga ugat enerhiya. Bilisan mo habang hindi sila nakahanda. Patayin mo sila. Kung nais mong malaman ang lihim sa iyong katawan, sumunod ka sa akin. Matandang guro, kayo ay may pambihirang kapangyarihan. Maaari niyo ba akong tulungang magligtas ng isang tao? Kagalang-galang na senior. Dahan-dahan naman po kayo. Wala na akong lakas. Sino po ba talaga kayong dakilang nilalang? Alam niyo po ba kung ano ang mga maruming enerhiya na yon? Bakit ang ibang tao ay nangamatay? Haay! Ano pong ginagawa niyo? Bata. Ipinanganak kang bukas ang lahat ng ugat enerhiya. Ngunit nakapagtatakang wala ka namang kahit katiting na ugat espiritu. Isa kang walang silbing nilalang na bihira lang makita sa loob ng 1,000 taon. Walang silbi. Kung gayon, paano ang talim ng tubig ko kanina? Iyon ay kapangyarihang ipinahiram lamang sa iyo ng perlas. Hindi iyon sa iyo. Kung gayon ang bagay na ito, bakit ako ang pinili nito? May 3,000 henyo sa barko. Ngunit wala itong napili kahit isa sa kanila. Ano ba ang bagay na ito? Sinumpa mo ba ako? Inukit ko ang kalahati ng Giwan Heart Sutra sa iyong daloy ng dugo. Ngunit kalahati lamang ito. Tungkol naman sa iyong itinatanong. Hindi ko alam. Iyan din ang bagay na pinakagusto kong malaman. Ang Kanglan Pearl. Bakit ka nga ba nito pinili? Maaari na ba akong maging immortal? Sa mas tiyak na salita, ito ay pagsasanay ng espiritu. Ang tinatahak mo ay maaaring hindi landas ng mga immortal. Gumagana nga talaga. Bagaman kasing nipis lamang ito ng papel. Paano ito naging posible? Nagawa mo talagang. Kagalang-galang na senior. Huwag naman po kayong magsalita ng bitin. Ano ba talaga ang problema sa akin? Maaari niyo bang sabihin? Ang problema sa iyong katawan ay nagpapaisip na sa akin.
Kung dapat ba kitang patayin ngayon na? Senior, hindi po nakakatawa ang biro ninyo. Sumunod ka. Kalahati na kung kalahati. Mas mabuti na ito kaysa sa wala. Kagalang-galang na senior. Sinabi niyo po noong una na naparito kayo upang kunin ang perlas. Ano po ang gagawin niyo roon? Magkano kaya ang halaga ng bagay na ito? Bakit mayroon pa? Hindi ba't kanina lang sa dalampasigan ay? Matanda. Manonood ka lang ba talaga? CJ. Napakakahiya naman ito. Takbo, takbo. Ako. Wala na talaga akong lakas para humabol. Sandali. Napakainit. Ano ito? Ang bagay na nakaselyo sa ilalim ay mas malakas ng 10,000 beses kaysa sa miasma na nakita mo. 10,000 beses. Kung ganoon, bakit niyo ako niloko para pumunta rito? Hindi ba't nais mong magligtas ng tao? Ang batang babaeng iyon mula sa Miaojiang. Ang ibig niyong sabihin ay, buhay pa siya. Ngunit hindi tulad mo. Sa loob ng abismong ito ng Giksu, hahabulin siya ng miasma. Kung hindi ka gagawa ng paraan upang mabuo ang kalahating bahagi ng sining ng paglilinang na ito, hindi mo siya maililigtas. Paano ko ito bubuin? Sa loob nito ay may isang sinaunang mabangis na batong halimaw, na may malupit at marahas na pag-ugali, na minsan nang naglupig sa nakapangingilabot na konpeng. Kailangan mong malampasan ang kanyang pagsubok bago ka magkaroon ng karapatang makita ang susunod na guhit ng sining ng paglilinang. Matandang senior, kung tatakutin niyo pa ako, hindi ko na ito itutuloy. Maaari mong subukan. Sige na nga. Ganoon ba talaga ito kalakas? Matandang senior, maaari bang kumain muna ako bago magpatuloy? Katapusan ko na. Mukhang mamamatay ako rito bilang isang gutom na multo. Ang mabangis na batong halimaw. Ito ay. Nalampasan ko ba? Humayo ka. Hindi niya ako papapasukin. Talaga bang hindi ka papasok? CJ. Ang bulok na lugar na ito. Walang pagsisisi kahit mamatay ng paulit-ulit. Sino ang taong iyon? Ito ang kumpletong bersyon. Ito ba ang kasulatan ng puso ng diyuan?
Ito pala ay isang sining upang linisin ang miasma. Ito ay ganap na naiba sa landas ng paglilinang ng Xianqin. Walang katulad. Ngunit tila ginawa ito para mismo sa akin. Shui. Sa susunod nating pagkikita, tingnan ko lang kung pagtatawanan mo pa ako na hindi makapagsanay. Ito ang aking lakas. Ano ang nasa ikatlong guhit? Bakit ito nawasak? Ito ba ang sinasabi ng matandang senior? Ang bagay na nakaselyo sa ilalim. Ang ibabaw lamang ang kayang ayusin. Hindi na maaayos ang nasa loob. Bago ka ba rito? Ikaw, ikaw, ikaw. Ano ka bang nilalang? Halos malimutan ko na rin. Ang markang iyon. Nariyan pa rin. Kilala mo ba ito? Umalis ka. Mag-iwan ka ng mensahe. Para sa matandang may hawak ng talukap ng pagong sa labas. Anong mensahe? Sabihin mo. Sabihin mo sa hangal na si Xufyu na ang gitnang aklat ay nasa dagat yelo. Wala ito sa Giksu. Dagat yelo. Ang gitnang aklat. Xufyu. Nakalabas ka nga ng buhay. May isang tao sa loob. Nakalahating ginto at kalahating lila. Sinabi niyang nasa dagat yelo ang gitnang balumbon. At wala sa Giksu. Mismo siyang nagsabi niyon. Tama. Sinabi rin niyang sabihin niyo kay Xufyu. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi niya na naroon pa rin ang marka. Hindi ko alam kung sino ang tinatanong niya. At pagkatapos ay pinayagan na niya akong lumabas. Ang sinaunang kuweba ng dagat yelo. Ang lugar kung saan inilibing ang gitnang balumbon 3,000 taon na ang nakalilipas. Kung gayon, pupunta ba tayo roon ngayon? Hindi. Paano naman si Shui? Sinabi ninyo na hinahabol siya ng Zuosha. Hindi pa ito ang tamang panahon. Bakit? Kailan pa? Kapag kaya mo na silang gapiin. Mga kampo ng Zujiao. Nakakatakot ka palang ngumiti. Ano ba ang mga nilalang na iyon? Mga natitirang kampo na nakatakas ng masira ang selyo noong panahon ng kaguluhan sa Giksu. Kaya hindi na tayo makakalabas ngayon, tama ba? Bakit ka ba sumisigaw dyan? Kaya mo ba silang talunin? Sige na nga. Isipin mo na lang na hindi ako nagtanong. Gusto kong iligtas si Shui. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tumakbo ka. Tatakbo. Hindi mo sila kaya. Siyempre, tumakbo ka na lang. Bata. Ang buong Gyuan Heart Sutra ay nakaukit na sa iyong dagat ng kamalayan. Ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay mabuhay. Matandang hukluban. Ganyan ka na naman. Palagi mo na lang akong iniiwan sa oras ng gipitan. Munting nilalang. Napakalakas mo pala. Munting nilalang. Lintik. Bitawan mo siya.
Giyuan pagbabagong espiritu. Tigpas. Munting nilalang. Manatili ka sa likod ko. Lintik. Napakadami nila. Ang sipol na ito. Si Eshu iyon. Ano ba ang bagay na ito? Walang silbing perlas. Pumapalpak kung kailan kailangan. Gising na. Eshui. Huwag mo akong lokohin gamit ang pagbabalakayo mo, hindi ito nakakatawa. Eshui. Sino iyon? Kasintahan mo ba siya? Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Huixiao. Kapitan ng vanguard ng sekte ng Shaxu. Na nakatalagang lumipol sa mga taong hindi dapat naririto sa karagatang ito. Pinatay mo ang aking mga tauhan. At nang himasok pa sa ipinagbabawal na lupain ng Giksu. Mahilig ka talagang gumawa ng gulo. Humihip ka ng sipol para itaboy ang mga gagamba. Para lang ikaw mismo ang pumunta rito para dakpin ako. Sekte ng Shaxu. Huixiao. Sa pangalan pa lang mukhang hindi ka na mabuting tao. Matalino. Ngunit huli na ang iyong katalinuhan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Bakit kailangan pang gumamit ng dahas? Ang mahina kong katawan ay hindi kakayanin ang ganitong pagpapahirap. Galing sa labas ng Giksu. Ngunit hindi tinatablan ng masamang enerhiya. Halatang napakahina. Ngunit napatay ang aking gagambang Zosha. Kailangan ko ng isang alipin ngayon. Sa tingin ko ay ikaw. Ang pinakabagay. Nagbibiro ka ba? Akong si Zhao Fan ay nangako. Hinding-hindi yan mangyayari sa buhay ko. Simula sa araw na ito. Kayong lahat ay mga aliping mandirigma ko, ni Huixiao. Isa lang ang hinihingi ko sa inyo. Gawin ang lahat ng paraan. Upang mabuhay. Aliping mandirigma. Katulad ng sabong ng manok at aso ng mga maharlika noong sinaunang Qin. Ang labanan ng mga aliping mandirigma. Ang pinakasikat na laro ng mga maharlika rito. Naaalala mo ba ako? Sumakay din ako sa barko ni Master Xu. Zhao Fan. Paano kang nabuhay? Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Nang mawasak ang barko. Nakita ko mismo na nahulog kayong lahat sa maitim na hamog. Paano ka nakaligtas? Napadpad ako sa isa pang dalampasigan. At ibinenta ako ng mga malayang kultibador na mukhang mangingisda. Sa kanya. Kahit itinuturing kaming mga gladyador ng babaeng iyon. Busog naman kami sa 3 beses na pagkain sa isang araw. Ginagamot din kami kapag nasusugatan. At hindi kailangang mag-alala sa Zosha. Mas maayos pa rin ito kaysa sa iba. Gladyador. Tinatawag mo ba itong maayos? Mas mabuti na yon kaysa mamatay. Hindi niya kailanman tinatanong kung sino kami noon. Isang bagay lang ang tinatanong niya. Kung kaya ba nating lumaban? Nang mapatay ko ang isang baboy Zosha sa dalampasigan noong araw na yon. Hinayaan niya akong mabuhay. Kayong dalawa riyan. Tapos na ba kayong magkwentuhan? Parang sinamaan mo ako ng tingin kanina. Kahit itinuturing niyang parang hayop ang mga tao. Hindi naman talaga masama ang pagkain dito. Ang pagkain nito ay nakakatulong laban sa lason ng Zosha. Ito ay pagkain inilaan talaga para sa mga aliping mandirigma. Hindi ka ba natatakot na baka may lason yan? Kung gusto niya tayong mamatay, bakit pa siya mag-aksaya ng panahon sa ganito? Iyan ang napanalunan ni Huixiao mula sa dating may-ari ng mga alipin,
Sinasabing isa itong buhay na papet na ginawa gamit ang zuosya ng Giksu. Wala itong nararamdamang sakit. At isa sa mga pinakapaboritong koleksyon ni Huixiao. Bukas ng madaling araw sa unang laban. Ang magtutunggali ay ang dalawang bagong dating laban kay Shikui. Shaikui. Ipinanganak na may kapangyarihan ng lupa. Nanalo ng 36 na sunod-sunod na laban noong nakaraang taon. Isang higanting aliping mandirigma na hindi pa kailanman natatalo. 36 na laban. Pinalalaban niya tayo sa halimaw na yon sa unang laban pa lang natin. Bakit, natatakot ka ba? Ayaw mo bang lumaban? Maaari mo nang kagatin ang iyong dila ngayon pa lang. Sa inyo. Iisa lamang ang makakalabas ng buhay. Gusto talaga tayong patayin ng babaeng iyon. Kailangan nating gumawa ng paraan. Walang ibang paraan. Bukod sa pakikipaglaban. Wala na tayong ibang pagpipilian. Xiao Shito. Makinig ka sa akin. Talunin muna natin siya. Maghiwalay tayo ng posisyon. Huwag mong hayaang mahati niya tayong dalawa sa isang taga ng palakol. Sa kaliwa ka. Sa kanan naman ako. Kailangan niya ng oras para humarap kapag umaatake gamit ang palakol. Samantalahin natin ang puwang na ito. Ang lakas na ito. Kung direktang tatama sa atin. Tiyak na madudurog ang ating mga buto. Tiyak na tatagain ka niya sa susunod niyang hampas. Paano mo nalaman? Lintik. Ay. Kawili-wili. Biniyayaan ka rin ba ng mga elemento? Hindi natin ito kayang salagin ng direkta. Kailangan nating umiwas. Zhao Fan. Hindi ko na kayang magtagal. Pagbabalik sa pinagmulan. Pagpawi ng miasma. Xiao Shito. Ngayon na. Kayong dalawa. Kayang tiisin ang 3 hampas ng aking palakol. Pagkatapos ng 3 hampas. Titigil na ako. 3 hampas. Kakatapos mo lang humampas ng 3 beses kanina. Ang ibig kong sabihin ay 3 hampas gamit ang aking buong lakas. Kung makakayanan nyo, mabubuhay kayo. Kung hindi, ako mismo ang maghahatid sa inyo sa kabilang buhay. Kung tatama ito sa katawan ng tao. Sinalag mo ito para sa akin. Paano ka naman? Ako. Minsan ko lang kayang salagin. Ang ikatlong hampas niya. Hindi ko na talaga kakayanin.
Punyeta! Ang mamatay sa ilalim ng kanyang palakol ay mas mabuti kaysa mamatay sa bibig ng gagambang miyasma. Nagbago ang isip ko. Nagbago. Anong nagbago sa isip mo? Lene, napilit niyo akong gamitin ang aking buong lakas sa 3 hampas na yon. Medyo sayang naman kung papatayin ko kayo. Tabla ang unang laban. Napakagiting ng galaw mo kanina. Halata namang napakapangit nyon. Sa loob ng abismo, hindi ko na alam kung ilang taon nang hindi nakikita ang galaw na yon. Ngayong gabi, ikaw at si Xiao Shito ay bibigyan ng gantimpala na tig-isang babaeng alipin. May sumpa ng pag-ibig sa loob ng aking katawan. Ayokong sumabog ang katawan ko at mamatay. Ang pagtapak mo sa lupa para bumilis sa arena kanina. Ang pagtutuon ng espiritual na lakas sa iyong mga talampakan. Kung malalampasan mo ang takot at susulong sa halip na umatras, may pagkakataon kang makatama sa isang tira. Kusa ko lang itong pinag-isipan ng mag-isa. Magpagaling kang mabuti. Ang susunod mong kalaban ay mas magiging kawili-wili kaysa kay Shikui. Kapag nanalo ka, may naghihintay na gantimpala. Tila pamilyar siya sa iyong pamamaraan ng pagsasanay. At mukhang interesado talaga siya rito. Ngunit hindi niya ito sinubukang agawin. Hindi niya ako pinilit. Ngunit tiyak na napatunayan na niya na ang bagay na yon ay nasa aking dagat ng kamalayan. Baka gusto kanyang maghintay na maging bihasa ka sa sutra ng puso ng pagbabalik sa pinagmulan, bago kanya kunin kasama ang sutra. Tama ka. Ginagawa niya akong piyesa sa kanyang laro. Ngunit wala rin tayong magagawa. Kailangan lang nating harapin ang bawat hakbang. Zhao Fan. Makakaalis ba talaga tayong buhay dito? Nangako na ako kay Ishui na babalik akong buhay. Kailangan mo ring bumalik ng buhay. Xiao Shito. Sa pagkakataong ito, kailangan nating magtulungan. Ikaw ang umantala sa kanya. At maghintay na magpakita siya ng kahinaan. Naiintindihan ko. Ikalawang laban. Ang dalawang panig na maglalaban. Zhao Fan. Xiao Shito. Laban sa mga natitirang kasapi ng lahi ng Ice Flood Dragon. Ano ang bagay na ito? Wala siyang zosya sa kanyang katawan. Ngunit pinapagyelo niya ang hangin sa paligid. Ang mga kalakal na dinala mo sa pagkakataong ito. Kumusta ang kanilang kakayahan? Ikaw mismo ang sumubok. Kung mamatay sila, sagot ko. Kung mabuhay sila, sayo na. Minamatyagan niya ako. Ikaw, gusto mo pa bang magpatuloy?
8. Xiao Shito. Nag-aalala ka ba sa kanya? Kung gayon, tiyak na matatalo ka. Mayroon kang relikya ni Dayu. Ang Kanglan Pearl. Isa sa 7 banal na sandata sa pakikipagdigma sa dagat ni Dayu. Ayon sa alamat, lumubog ito sa abismo ng Giksu kasama ang banal na Panginoon ng pagkontrol sa tubig 3,000 taon na ang nakalipas. Ito ang pinakamalapit sa pinagmulan sa 7 banal na sandata. Ikaw na isang mortal. Paano mo ito napasa kamay? Anong 7 banal na sandata? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang banal na sandata ng kapalaran ng buong Xianqin. Pinili ka pala nito. Ang pattern ng liwanag na ito. Nakita ko na ito sa mga natitirang pahina ng sinaunang aklat ng sekte. Ito ang banal na sandata ng kapalaran ng bansa sa mga alamat ng Xianqin. Ibigay mo ito sa akin. Ituturing na panalo ka sa laban na ito. Hindi ko ibibigay. Magpapatuloy ang laban. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Ang mga patakaran ng arena ng Giksu. Kapag nagsimula na ang laban, hindi ito maaaring ihinto sa gitna. Kung gusto mo siyang ilayo, talunin mo muna siya. Zhao Fan, hindi ka pwedeng mamatay. Kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng mamatay. Sino ba naman ang gustong mamatay? Ngunit hindi ko man lang maharangan ang kahit isang karayom ng yelo niya. At ang matandang nambobomba ng isda, hindi ko alam kung saan nagpunta. Kung gayon, tapusin na natin ito. Ang dugo ng general na tagapangalaga ng Zenyu. Aalagaan ko ito ng mabuti para sa'yo. Hangal. Nandito ako. Kawili-wili. Kilala mo ba siya? Shui. Ibigay mo sa akin ang perlas. At ibibigay ko siya sa'yo. Ano sa tingin mo? Hindi pa tapos ang laban. Gusto mong labagin ang mga patakaran ng arena. At agawin ang aking aliping mandirigma. Sinabi ko na. Magpapatuloy ang labang ito. Zhao Fan. Kung mapapatay mo siya, ang babaeng alipin na yon ay mapupunta sa iyong kama ngayong gabi. Ngunit kung ikaw ang mapapatay niya, ano ang magiging kahihinatnan niya? Ikaw na ang mag-isip. Ang iyong lakas ng pinagmulan ay nagmula sa parehong pinagmulan ng ugat ng yelo ng Giksu. Hindi ka kasapi ng sekte ng Shaxu. Ikaw ay inapo ng mga itinakwil. Tama ang hula mo. Sayang nga lang at walang gantimpala sa tamang hula. Ang sinabi ng Ice Flow Dragon kanina. Ang 7 banal na sandata ni Dayu. Ang perlas na ito ay may ganito palang pinagmulan. Hindi kailanman sinabi sa akin ng matandang bangkero. Sinabi lamang niya na ang Kanglan Pearl ay isang sinaunang relikya. Hindi niya sinabing pagmamay-ari ito ni Dayu. Hinahanap ng buong Xianqin ang bagay na ito. Huixiao, hindi kailangang dumanak ang dugo sa pagitan nating dalawa. Natatakot ka ba?
Ayoko lang marumihan ang aking mga kamay. Ang dugo ng mga itinakwil na tulad ninyo. Kapag kumapit sa aking mga kamay, ay napakahirap hugasan. Tunay na mas dalisay ang iyong orihinal na lakas kaysa sa akin. Ngunit hindi magtatagal ang iyong pisikal na lakas. Sa tuwing ginagamit mo ang iyong kapangyarihan, inuubos mo ang sarili mong daluyan ng enerhiya. Isa kang itinakwil na malapit ng mamatay. Ang taong malapit ng mamatay ay hindi natatakot na itaya ang kanyang buhay. Natatakot ka ba? Sa wakas, handa ka na ring lumaban ng seryoso. Zhao Fan. Malapit na siyang magbagong anyo. Taglay niya ang dugo ng Ice Flood Dragon. Pagkatapos magbagong anyo, kaya pa nitong patigilin ang oras. Sa loob ng 3 hinga, tiyak nakakalag ka nito palayo. Anong gagawin natin? Habang hindi pa ganap ang kanyang anyo, gamitin mo ang 2 guhit ng Gyuan Heart Sutra sa iyong lawa ng kamalayan. Ang 2 guhit. Isang beses ko lang nasilayan ang nasirang guhit na yon. Kung gayon, tingnan mo itong muli. Nagagawa mo palang gamitin ang kapangyarihan ng tatak ng Kanglan Pearl. Lintik. Hindi ko rin alam kung paano ito napagana. Bigla na lamang itong kuminang. Mga hampas lupang itinakwil. Isasama ko kayo sa aking hukay. Buwisit. Xiao Shito. Ngayon na. Zhao Fan. Shui. Huixiao. Bilang kapitan ng pangkat ng tagapanguna, lihim mong pinakawalan ang mga Tianjiao. Nakipagsabuatan sa mga dayuhan. At hinayaan pa ang mga aliping mandirigma na patayin ang sugo ng Ice Vein. Ayon sa batas ng Shaxu, dapat kang patayin dito mismo. Walang ititira. Huixiao. Alam mo ang batas ngunit binaliwala mo ito. Ngayong napatunayan ang iyong 3 kasalanan. Dapat kang bitayin. Ang tanging alam ko, sa loob ng arena ng mga halimaw na ito, ang mabuhay ang tanging batas. Kung ayaw mong magbago, sama-sama kayong maging pataba sa abismo ng gikso. Mga hamak na langgam na nangangahas yumanig sa langit. Mamatay kayo. Shai Kui. Ikaw na isang hamak na aliping mandirigma. Ay nangangahas na maghimagsik sa akin. Alam mo ba kung sino ang tinutulungan mo? Hahaha, hindi ko alam. Ngunit ako
ay hindi asong inalagaan ng inyong sekte ng Shaxu. Ay, mga bata. Lalo na kayo, panoorin niyong mabuti. Hindi ko pa kailanman na ibato ang ika-4 na palakol. Hahaha. Ngayong araw, gagawa ako ng daan para sa inyo. Ang ika-4 na palakol. Hatiin ang langit. Bakit nga ba? Ito ang tadhana ng mga itinakwil. Pinili ka ni Shikui. Mapalad siya. Xiao Shito, kailangan na nating umalis. Hindi natin maaaring hayaang masayang ang sakripisyo ni Senior Shikui. Dugong lahi ng luntiang marka. Kayo pala ang bagong henerasyon ng tagapangalaga ng Giksu. Magpakatatag ka, Shikui. Nakahanap ako ng magliligtas sa'yo. Kaanib pala sila ng tagapangalaga. Zhao Fan. Mukhang hindi ka pa mamamatay. Ang mga gasgas sa tansong plakang ito ay ang direksyon ng mga lamat sa selyo ng sinaunang pader ng dragon. Hawakan mo ito, at mabuhay ka. Shikui, magpakatatag ka. Tiyak na ililigtas ka nila. Hindi na kailangan. Ang tadhana ng mga itinakwil ay matagal ko nang natanggap. Zhao Fan, ang ginawa mong kilos sa arena kanina. Napakahusay. Napakahusay. Bata, ang paggalaw ng mga puwersa sa mundo ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Ang magawa ito ng lahi ng mga itinakwil para sa iyo ay patunay na ginawa na namin ang lahat. Dapat mong itanim sa iyong isipan na kahit kailan at saan man sa hinaharap, huwag mong bibigin ang iyong dugong lahi. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang buhay ay ipagkatiwala mo sa akin. Ang gitnang balumbon ay nasa sinaunang kuweba ng dagat yelo. Kunin mo ito roon. Hindi na magtatagal si Lingkang sa loob ng pintuang bato. Senior, paano naman kayo? Ang 3,000 henyo ng sangkatauhan ay hahanapin ko. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang hinaharap ng Giksu. Shui, mag-iingat ka. Mukhang masigla ka ngayon, ah. Mas maliksi ka tingnan kumpara sa dati. Nakapagpahinga lang ng sapat. Walang pinagkaiba. Dati, pagod ka na parang bibigay na ang katawan mo. Pero ngayon, parang naging ibang tao ka. May itinago ka sigurong magandang bagay, no? Ano bang pinagsasabi mo, makulit na bata? Na. Pero bakit namumula ang mukha mo? Hindi, ah. Maliit na kaibigan. Sabihin mo nga, hindi ba't mas kaaya-aya siyang tingnan ngayon? Magsabi ka ng totoo. Kaaya-aya ba siya o hindi? Naimpluwensyahan na siya ng masama. Tiyak na nakuha niya yan sa'yo. Marunong lang siyang magkunwari para manakot. Sinabi pa ng matandang mangingisda noon na kaya nitong supilin ang nakapangingilabot na konteng. Pero kahit saan ko tingnan, hindi naman ganoon. Ito lang naman ang kaya niyang gawin paulit-ulit. Ayaw mo namang makita siya na ginagamit ang kanyang buong lakas. Zhao Fan, aalis ba tayo? Magbubukang liwayway na. Aalis na talaga ako. Bantayan mong mabuti ang pasukan ng kuweba. Maliit na kaibigan, hintayin mo ang aking pagbabalik. Phew! Sufew! Sufew! Ang nag-iwan ng mga salitang ito. Maaari kayang si immortal na Guro Xufu ito.
Lintik. Nakarating agad ang mga humahabol na kawal ng litao. Mabuti at dumating sila. Tamang-tama para maipaghiganti ko si Senior Shikwi. Espiritu ng kahoy. Sigla ng buhay. Aliping babae mula sa Miaojiang. Sumuko ka na ng mahinahon. Layas. Xiao Shito, Eshui. Hawakan ang kubyerta. Babangga na ang punong barko. Gyuan Hualing, Sufyu. Gyuan Hualing. Kanglan, sundin ang aking utos. Itaas. Napakalamig. Ang lamig dito. Tila kayang patigasin ng direkta ang espiritual na lakas sa loob ng katawan. Hindi lang ito basta malamig. Tingnan ninyo. Kakaiba ang kulay sa ilalim ng tubig. Phew! Sinaunang kuweba ng dagat yelo. Dapat ay nasa kailaliman nito ng karagatang ito. Ngunit ngayon, nabalot na ng yelo ang barko. Paano tayo alis? Ako na ang haharang sa kanya. Ang lakas ko ay hindi man lang kayang tapatan ito. Pagsibol at paggapos ng libo-libong ugat. Zhao Fan. Bilis. Hindi ko na kayang magtagal. Mabasag ka. Ano ang nakalululang pressure na ito? Higit na mas malakas ito ng 100 beses kumpara sa puppet kanina. Sa ilalim ng tubig. May lalabas na bagay mula sa ilalim ng tubig.
Ito ang sinaunang halimaw na sinamba ng lahi ng Ice Vein sa loob ng libo-libong taon. May dalawang puwersang naglalaban sa loob ng katawan nito. Ang lakas ng Zuosha at Gyuan. Sino ang nagpasok ng lakas ng Gyuan sa loob ng katawan nito? Ano man ito, magwawala na ito. Tumalon kayo sa barko. May lakas ng Gyuan sa loob ng sugat sa kanyang noo. Kapareho ito ng pinagmulan ng markang ibinigay sa akin ni Ling Kang. May sumugat sa kanya gamit ang lakas ng Gyuan. Ngunit hindi nawala ang lakas na yon. Naipit ito sa loob ng sugat dahil sa Zuosha. Ang kanyang malamig na Zuosha at lakas ng Gyuan ay naglalaban sa loob ng aking katawan. Sinusubukan ng aking espiritual na lakas ng kahoy na suriin ito. Ang lakas ng Gyuan sa loob ng kanyang sugat. Ngunit hindi ko na kayang magtagal. Suriin ang lakas ng Gyuan. Ano ang sinabi mo kanina? Zhao Fan, nababaliw ka ba? Ano ang balak mong gawin? Naipit ang lakas ng Gyuan sa loob ng kanyang katawan. Nagwawala siya dahil ang lakas ng Gyuan ay sumasalungat sa selyo ng Zuosha. 1,000 taon na siyang nagdurusa sa sakit. Kung mailalabas ko lang ang lakas ng Gyuan na yon. Ilalabas, paano mo naman gagawin yon? Hindi mo nga alam kung ano ang bagay na yon. Hindi ko alam. Ngunit alam ko na ang asul na marka sa likod ko ay patuloy na umiinit. Tumutugon ito sa sugat sa kanyang noo. 1,000 taon ka nang nasasaktan. Tutulungan kitang ilabas ito. Huwag kang gagalaw. Hindi ko alam kung magagawa ko ito. Zhao Fan. Kumapit ka. Sinusuri ko siya. Ang kanyang lakas ng Gyuan ay nababalot ng 1,000 taon ng malamig na Zuosha. Kailangan mo silang paghiwalayin. Gamitin mo ang Kanglan Pearl. Gyuan Hualing. Zhao Fan. Kailangan mong kumapit. May huling bahagi pa na natitira. Bitawan mo. Bitiwan mo ako, tutulungan kitang ilabas ang huling bahagi. Marami pang malamig na Zuosha sa loob ng kanyang katawan ang hindi pa ganap na nagbabago. Hindi ba't sinabi niya kanina na huling bahagi na lamang ang natitira? Hindi ba't tapos na itong magbago? Hindi sa hindi ito natapos magbago. Kundi ang bahaging nabago na niya ay bumalik at sumalungat muli. Ang kalahating iyon ay nasa loob pa rin ng aking mga meridian. May nakabara. Zhao Fan. Paganahin mo ang Gyuan Heart Sutra. Tutulungan kitang gabayan ito. Ang aking espiritual na lakas ng kahoy ay makakatulong na linisin ang iyong mga meridian. Gyuan. Pagsasalin ng espiritual na lakas. Ako na ang magpapatatag sa mga nadurog na yelo. Upang hindi ito kumalat. Magtuon kayo sa pagsasalin nito.
Ang kapangyarihan ng Gyuan na yon ay nasa loob ng aking dantian. Hindi na ito gumagalaw. Kumonekta na ito sa aking berdeng marka. Anong ibig mong sabihin? Ang malamig na miasma ay isinalin ng aking berdeng marka upang maging espiritual na lakas. Ngunit ayaw umalis ng kapangyarihan ng Gyuan. Kinilala nito ang aking berdeng marka. Ibig sabihin nito ay nagkaroon ako ng karagdagang 1,000 taon ng kultibasyon. Bagamat hindi ko pa ito magamit sa ngayon. Ang kapangyarihan ng Gyuan sa loob ng iyong katawan ay iniwan ni Dayu. Noong panahong nilalamon ako ng Zuosha, personal itong ipinasok ni Dayu sa aking katawan upang iselyo at alisin ang lason. 1,300 taon. Nakulong ito sa aking noo. At hindi kailanman umalis. Nakakapagsalita ka pala. Matagal lang talaga akong hindi nakapagsalita. Ito ang kaliskis sa tiyan. Ito ang tradisyon ng mga sinaunang pambihirang halimaw. Ang sumusuko ay nag-aalay ng kanilang kaliskis sa tiyan. Ako, ang Ice Flood Dragon, ay nagnanais na kilalanin ka bilang aking Panginoon. Tinatanggap ko ito. Ituturing kita bilang aking kasama. Ang sinaunang kuweba ng dagat yelo ay nasa harapan lang. Bukas na ang pasukan para sa'yo. Isasakay kita patungo roon. Kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na makakasakay ako sa likod ng isang sinaunang Ice Flood Dragon. Hindi ka nag-iisa. Sinaunang kuweba ng dagat yelo. Nasa loob ang gitnang balumbon. Sinabi ni Lingkang na ang gitnang balumbon ang susi upang malutas ang krisis sa Giksu. Ang gitnang balumbon ay nasa ika-4 na antas ng selyo ng Giksu ni Dayu. May tagapangalaga sa loob ng kuweba. Ito ang natitirang kalooban ni Xuanbing. Si Xuanbing, na isang itinakwil ng sekte ng Shu, ay ginamit ang sarili bilang kapalit upang ilatag ang dakilang pormasyon ng malamig na miasma. Xuanbing, sekte ng Shu. Siya ang tagapangalaga ng Giksu. Siya ang huling tagapangalaga. Bago pumasok si Lingkang sa Giksu, nakipag-usap siya rito ng minsan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong pinag-usapan nila. Tumutugon siya sa berdeng marka. Ang kalooban ni Xuanbing ay kinikilala pa rin ang lahi ni Dayu. Napakatahimik naman. Nasa pinakamalalim na bahagi siya ng kuweba. Hindi ba dapat narito ang kalooban ni Xuanbing? Ang daanang ito ay pasilyo lamang. Ang tunay na dakilang pormasyon ng malamig na miasma ay nasa dulo ng daanan. Nararamdaman niyang may pumasok. Hindi siya sumunod sa loob upang magbantay. Ano kaya ang binabantayan niya? Iyan si Xuanbing. Hindi ba't sinabi nilang patay na siya? Iyan ay natitirang kalooban lamang. Hindi isang buhay na tao. Masyadong matagal na siyang nagbabantay rito. Ang kanyang katawan ay matagal nang naging bahagi ng malamig na miasma. Ngunit nakakagalaw pa rin siya. Dahil hindi niya alam kung kailan may darating na tao. Ang lahi ni Dayu. Sinabi sa akin ni Lingkang noon na darating ang araw na may isang supling ni Dayu na darating dala ang perlas ng Kanglan. Ngunit napakahuli mo nang dumating. Hindi ko na kayang magtagal pa. Ang katawang ito ay naging bahagi na ng malamig na miasma. Naglalaho na ang aking diwa. Ang dakilang pormasyon ng Hansuo sa iyong harapan ay 1,300 taon nang gumagana. Sa loob ng ilang oras. Ito ay kusa ng guguho. Ilang oras na lamang. Hindi ba kayo maaaring magtagal pa kahit kaunti? Ang sentro ng paggana ng pormasyon ay ang aking diwa. Dahil malapit nang maglaho ang aking diwa. Magsisimula nang magiba ang pormasyon bago maubos ang isang insenso. Ang Zuosha mula sa ikalawang antas ng Giksu ay aapaw mula sa lamat na ito. At ang karagatan sa loob ng libo-libong milya ay lulubog sa kailaliman ng Zuosha. Naparito ka upang kunin ang gitnang balumbon. Ang gitnang balumbon ay nasa ilalim mismo ng disko ng pormasyon. Ngunit ang aking itinakdang alituntunin. Tanging ang makakasira lamang sa aking pormasyon ang maaaring kumuha nito. Ang aking pormasyon ay ang dakilang pormasyon ng Hansuo. Hindi mo ito masisira gamit ang kapangyarihan ng Gyuan. Sapagkat ang kapangyarihan ng Gyuan ay mayelo ng Hansuo. Maaari mo lamang gamitin ang sining ng pagkontrol at pagtagos ng tubig upang buwagin ang istruktura ng pormasyon mula sa loob. Mayroon kang oras hanggang sa matapos ang isang insenso. Kapag naubos na ang insenso, kusa ng guguho ang pormasyon. Kung hindi mo ito nabuwag mula sa loob sa takdang oras.
Sasama kang lulubog sa akin sa kailaliman ng Zuosha. Pabaligtad na mga guhit ng Gyuan. Hindi ginamit ni Xuanbing ang Zuosha upang ilatag ang pormasyon. Ang ginamit niyang mga guhit ay ang pabaligtad na takbo ng mga guhit ng Gyuan. Ang sentro ng kanyang dakilang pormasyon ng Hansu ay ang pabaligtad na Gyuan. Kaya naman, ang kapangyarihan ng Gyuan ay nayelo hindi dahil ito ay mahina, kundi dahil sumasalungat ito sa pabaligtad na mga guhit. Zhao Fan, ano ang iyong naiisip? Ang ikatlong larawan ay hindi isang teknika ng paglilinang, kundi ang lohika ng pagtakbo ng pabaligtad na Gyuan. Mas mabilis ang iyong ginawa kaysa sa aking inaasahan. Lumuwag na ng 3 bahagi ang sentro ng disko. Sa loob ng 15 minuto, ang pormasyon ay mabubuwag na mula sa loob. Ngunit may isa ka pang dapat harapin. Ang iyong 2 kaibigan ay iniwan ko sa labas ng disko. Zhao Fan, sirain mo ang pormasyon. Zhao Fan, huwag mo kaming alalahanin. Ituon mo lang ang iyong pansin sa pagsira ng pormasyon. Ako ang nagtakda ng alituntunin. Walang sinuman ang maaaring manggulo sa pagsira ng pormasyon. Ikaw lamang ang tanging nakapasok. Ang iba naman ay dapat manatili sa labas. Ngunit kapag nasira mo na ang pormasyon, kusang maliligtas din sila. Nagtagumpay siya. Nagawa mo. Sa wakas, natapos na rin ang 1,300 taon ng paghihintay. Nais ko nang magpahinga. Ang teknika. Nakuha ko na. Mga nauna. Ling Kang. Xuanbing. Ang inyong pagbabantay ay hindi na sayang. Ang nakasaad sa gitnang balumbon ay ang buong sutra ng puso para sa gitnang antas ng Gyuan. Ang susunod na hakbang sa pagbabago ng maruming enerhiya tungo sa espiritual na lakas ay hindi ang pagbabago ng Zuosha, kundi ang pagbabago ng Hansu. Ang pagbabago ng lahat ng kapangyarihang nababalot ng yelo sa mundo. Ang kapangyarihang ito ay tila isang handog mula sa langit at lupa. Kaya naman, ang gitnang balumbon na yon ay nagtuturo sa iyo kung paano kontrolin ang kapangyarihan ng pagyelo. Ito ay tungkol sa paggabay. Ang pagbubuklod ay ang pagkulong sa kapangyarihan. Samantalang ang paggabay ay ang pagpapahintulot sa kapangyarihan na dumaloy ayon sa sariling kagustuhan. Ang hawak lamang ni Ling Kang ay ang unang balumbon. Kaya naman ang tanging nagawa niya ay selyuhan ang Giksu. Ang itinuturo ng gitnang tomo ay kung paano hahayaan ang kapangyarihan ng Giksu na hindi na maging kaaway ng tao. Itinuro sa akin ng unang tomo kung paano baguhin ang Zuosha. Itinuturo naman ng gitnang tomo kung paano gabayan ang malamig na miasma. Buhay ang Zuosha. Patuloy itong kumakalat. Patay naman ang malamig na miasma. Kapag namuo ito, napakahirap ng tunawin. Pareho silang kailangang gabayan. Hindi maaaring piliting iselyo. Ang gitnang antas ng Gyuan. Nakabisado ko na. Nalampasan mo na. Noong nagbabantay ka sa labas, ano ang nakita mo? Nakatitig ang iyong mga mata sa ibabaw ng dagat doon. Iyon ay bago maglaho ang natitirang kamalayan ni Xuanbing. Ang huling natitirang imahe ng selyo na iniwan niya. Hindi ito buhay. Patay ito. Ngunit tinatarget niya tayo. Naghihintay siya.
Naghihintay na humakbang tayo sa sakop ng ikalawang antas ng Gikso. Iyon ang huling babala. Mahiwagang lupain ng Water Virtue. Ang ikaapat na antas sa 7 mahiwagang lupain ng Gikso. Iniwan ni Dayu ang mahiwagang lupain ito upang itabi ang gitnang tomo ng Giyuan. Kasama ang ikatlong bagay bukod sa unang tomo ng Giyuan. Ano ang ikatlong bagay na yon? Hindi ko alam. Ang espiritual na enerhiya ng tubig sa loob ng pintuang liwanag na ito ay umaalingaw-ngaw sa batang sanga. Nais nitong pumasok sa loob. Kung gayon, sabay tayong pumasok. Kayang lumaban at magtiis ni Zhao Fan. Kayang makaramdam at tumulong ni Eshui. At kaya ko namang manghampas. Walang sinuman sa ating tatlo ang magiging pabigat. Dito ko kayo hihintayin. Kapag natapos na ang pagsubok sa mahiwagang lupain, muling bubukas ang pintuang liwanag. Sasalubungin ko kayo. Sino man ang lumabas. Ang marka ng natitirang kaluluwa ng Panginoon ng Water Virtue. Naghihintay siya na maipasa natin ang pagsubok. Ano ang pagsubok na yon? Mahiwagang lupain ng Water Virtue. May 3 antas ng pagsubok. Ang katatagan ng puso, kakayahan sa labanan at pagpili. Sa pagsubok ng katatagan ng puso, ipakikita ng ibabaw ng tubig na ito ang pinakamalalim mong takot. Hindi mo ito malalabanan gamit ang lakas. Kundi dapat mo itong harapin gamit ang iyong tunay na sarili. Kapag malinaw ang iyong isip, gagawa ng daan ang mundong ito para sa iyo. Ngunit kapag nayanig ng takot ang iyong puso, habang buhay kang makukulong sa ilalim ng tubig. Zhao Fan. May humihila sa akin sa ilalim ng tubig. Sino ka? Ako ay ikaw. Ang anyo na pinakakatakutan mong kahantungan. Hindi tinatablan ng Zuosha. May dugong Giyuan. At inapo ni Dayu. Sa bawat bagay na nakukuha mo, may isang bagay ka ring mawawala. Ang kinakatakutan mo ay, sa pagtatapos ng iyong paglalakbay sa Gikso, matutuklasan mong ikaw pala ang pinakamalaking Zuosha. Isinilang akong isang mortal. Walang espiritual na ugat. Naparito lang ako sa Gikso upang iligtas at ilabas si Eshui. Ikaw si Zhao Fan. Isang taong pinili ng tadhana. Ang kinakatakutan mo ay ang maging katulad ko. Ang mga tagapagtanggol ng Gikso ay nag-aalay ng buhay sa bawat henerasyon. Isinelyo ko ang aking buong buhay na kultibasyon sa loob ng pintuang bato. At ikinulong ang aking sarili ng 1,000 taon. Natatakot ka na baka tahakin mo rin ang landas na ito? Habang lumalakas ang iyong kultibasyon, lalo ka namang mabibilanggo ng malalim. Ikaw ay isang demonyo ng isip. Hindi mahalaga kung ako nga ba ang demonyo ng isip. Ang mahalaga ay, sa tingin mo ba ang sinabi ko ay mali ang sinasabi ninyo? Ikinulong ninyo ang inyong sarili. Dahil wala sa inyo ang gitnang balumbon. Nabilanggo kayo ng 1,000 taon. Dahil walang dumarating upang humalili sa inyo. Ngunit kasama ko si Naishui at Xiao Shito. Ang tinatahak ko ay ang landas ng pagbabago ng Agos. Hindi kayo ang aking hantungan. Simula lamang kayo. Kung gayon, ipagpatuloy mo ang iyong landas hanggang sa huli. Tapos na ang pagsubok sa katatagan ng puso. Ang ikalawang pagsubok. Kayong tatlo ay haharap sa mga armadong tanod ng espiritu ng tubig, ang mga tagapangalaga ng mahiwagang lupain ng Water Virtue. Sila ay nilikha mula sa dalisay na espiritual na kapangyarihan ng tubig. Hindi sila tinatablan ng pisikal na atake. Tanging sa pamamagitan ng pagkontrol sa tubig at paggabay sa agos nito. Sa kanyo lamang sila mapapalaho. Kailangan niyong magtulungan. Kung susuntukin ko ang tubig, may silbi ba yon?
Ang aking espiritual na kapangyarihan ng kahoy ay pansamantalang makakapag papabagal sa estruktura ng kanilang anyong tubig. Ngunit hindi ko sila makokontrol ng matagal. Ako ang kokontrol sa tubig. Kayo naman ang bahalang umakit sa kanilang atensyon. Mga kabataan, kailangan niyong magmadali. Bakit? Anong nangyari? Wala naman. Tayo na. Kailangan na nating magmadali. Ay, wala nga talagang silbi ang pagsuntok sa tubig. Ang kanilang pinakapuso ay ang sirkulasyon ng tubig sa loob ng kanilang katawan. Putulin inyo ang daloy sa sirkulasyon upang sila ay maglaho. Kung gayon, magagamit ko ang aking espiritual na kapangyarihan ng kahoy upang hanapin ang sirkulasyon. Nararamdaman ko ang direksyon ng agos ng tubig sa loob ng kanyang katawan. Kung gayon, ipagpapatuloy ko ang pagsuntok sa tubig. Para naman hindi lang sa inyong dalawa nakatuon ang pansin nila. Tapos na ang pagsubok sa kakayahan sa pakikipaglaban. Ang ikatlong pagsubok. Ang pagpili. May dalawang landas sa likod ng pintuang bato na tumutugma sa Giksu at Jingsu. Ang isa ay patungo sa unang antas ng selyo ng puso ng Giksu. At ang isa naman ay patungo sa mahiwagang lupain ng Jingsu. Pinili ni Linkyang ang una noon. Minsan ka lamang makakapili. Kapag nakapili ka na, isasara na ng pintuang bato ang kabilang landas magpakailanman. Pinili ni Linkyang ang Giksu. Ikinulong niya ang kanyang sarili ng 1,000 taon. Pipiliin ko ang ikatlong landas na itinuro sa akin ni Linkyang. Gawing espiritual na lakas ang Zosha. Hindi ito pagsiselyo sa Zosha, kundi pagbabago nito. Pipiliin ko ang Jingsu. Nagawa na ang pagpili. Naihanda na ang iyong landas. Humayo ka. Ang mahiwagang lupain ng Jingsu ay naghihintay sa iyo sa pasukan ng ikalawang antas ng Giksu. Tapos na ang pagsubok sa katatagan ng puso. Ang ikalawang pagsubok. Kakayahan sa pakikipaglaban. Kayong tatlo ay haharap sa mga armadong tanod ng espiritu ng tubig, ang mga tagapangalaga ng mahiwagang lupain ng water virtue. Sila ay nilikha mula sa dalisay na espiritual na kapangyarihan ng tubig. Hindi sila tinatabla ng pisikal na atake. Tanging sa pamamagitan ng pagkontrol sa tubig at paggabay sa agos nito. Sa kanyo lamang sila mapapalaho. Kailangan niyong magtulungan. Kung susuntukin ko ang tubig, may silbi ba yon? Ang aking espiritual na kapangyarihan ng kahoy ay pansamantalang makakapag papabagal sa estruktura ng kanilang anyong tubig. Ngunit hindi ko sila makokontrol ng matagal. Ako ang kokontrol sa tubig. Kayo naman ang bahalang umakit sa kanilang atensyon. Mga kabataan, kailangan niyong magmadali. Bakit? Anong nangyari? Wala lang. Tayo na. Kailangan na nating magmadali. Walang silbi ang pag-atake sa tubig. Ang kanilang pinakapuso ay ang daloy ng tubig sa loob ng kanilang katawan. Kapag pinutol ang daloy na yon, maglalaho sila. Kung gayon, ang aking kapangyarihang espiritual ng kahoy ay makakatulong sa iyo na matukoy ang daloy. Nararamdaman ko ang direksyon ng daloy ng tubig sa loob ng katawan nito. Kung gayon, ipagpapatuloy ko ang pag-atake sa tubig. Para man lang hindi sila makapagtutuon sa inyong dalawa. Tapos na ang pagsubok sa sining ng pakikipaglaban. Ang ikatlong pagsubok. May dalawang landas sa likod ng pintuang bato. Patungo sa abismo at sa Jingsu. Ang isa ay patungo sa selyo ng unang antas ng abismo. At ang isa naman ay patungo sa mahiwagang lupain ng Jingsu. Pinili ni Linkyang ang una noon. Minsan ka lamang makakapili. Kapag nakapili ka na,
Isasara ng pinto ang bato ang kabilang landas magpakailanman. Pinili ni Ling Qiang ang abismo. Ikinulong niya ang kanyang sarili ng 1,000 taon. Pipiliin ko ang ikatlong landas na itinuro sa akin ni Ling Qiang. Gawing espiritual na lakas ang miasma. Hindi upang ikulong ang miasma, kundi upang baguhin ito. Pipiliin ko ang Jingsu. Napagpasyahan na. Nakahanda na ang iyong landas. Humayo ka. Mahiwagang lupain ng Jingsu. Mahiwagang lupain ng Jingsu. Naghihintay sa iyo sa pasukan ng ikalawang antas ng abismo. Ang unang antas ng abismo. Nagbalik na tayo sa totoong mundo. Napakalapot pa rin ng miasma. Ngunit ang nakapagtataka. Nakatayo ako rito ngayon. Hindi na nito pinahihina ang aking kapangyarihang espiritual tulad ng dati. Matapos sumanib sa aking pulso ang mga piraso ng mabigat na palakol ni Shikui. Tila nagkaroon ako ng panlaban sa miasma. Dahil ang iyong ugat ng espiritu ng lupa ay tuluyang napukaw ng mga piraso ng mabigat na palakol. Ang kapangyarihang espiritual ng lupa ay kayang sumipsip sa mabigat na bahagi ng miasma at gawin itong bahagi ng iyong kapangyarihang espiritual. Nagbalik na kayo. Matagumpay ninyong nalampasan ang pagsubok sa mahiwagang lupain ng water virtue. Mas lumakas ang inyong aura. Nariyan pa rin ang anino ni Xuanbing. Hindi na siya maglalaho. Iyan ang huling natitirang alaala ni Xuanbing. Nakatayo lamang siya roon. At nagbabantay. Sa pasukan ng ikalawang antas ng abismo. Ang nakaukit sa kaliskis na ito ay ang lokasyon ng pasukan patungo sa mahiwagang lupain ng Jingsu. Ang mahiwagang lupain ng Jingsu ay wala sa unang antas ng abismo. Ito ay nasa pagitan ng ikalawa at ikatlong antas. Tanging ang may taglay ng buong dugo ni Dayu at ng kanyang marka ang makakahanap sa pasukan. Ang kailangan niyong puntahan ay ang pasukan ng ikalawang antas. Kapag nakapasok na kayo sa ikalawang antas, doon pa lamang magsisimula ang tunay na abismo. Tumawid kayo sa haliging ito ng liwanag upang makarating sa ikalawang antas ng abismo. Walang konsepto ng oras sa loob ng abismo. Maaaring maramdaman nyo na ilang araw pa lamang ang lumilipas sa loob. Ngunit sa labas ay maaaring lumipas na ang maraming taon. Hindi ko kayo maaaring samahan sa loob. Ang mga sinaunang banal na hayop ay hindi makakatawid. Sa harang ng dugo na itinayo ni Dayu. Umalis na tayo. Ang ikalawang antas ng abismo. Iba ito sa aking inakala. Mukha itong isang baligtad na Thor. Ang materyal ng platapormang ito ay katulad ng sinaunang pader ng dragon na inukit mula sa isang bato. Bawat antas na ginawa ni Dayu ay may sariling layunin. Ang unang antas ay upang ikulong ang miasma. Ang ikalawang antas ay para sa pagpili. Isang tao lamang ang maaaring tumayo sa bawat platapormang bato. Hindi ito mahuhulog. Ngunit kailangan mong hanapin ang susunod na landas sa iyong sarili. Walang mga tanda ng daan dito. Walang gabay. Ang landas na iniwan ni Dayu ay hindi para marating natin ang dulo, kundi para latagan natin ito ng espiritual na lakas habang naglalakad. Bawat platapormang bato ay sumisipsip sa bahagi ng ating lakas. Kapag ang lahat ng platapormang bato ay napuno na ng espiritual na lakas, bubukas na ang pintuang bato.
Shui. Xiao Shitu. Zhao Fan. Pinili mo ang Jingsu. Akala mo ba ay mas matino ka kaysa sa akin noon? Akala mo ba ay may landas na? Hindi ko natapos ngunit kaya mong tawirin. Hindi ikaw si Ling Qiang. Ikaw ay isang demonyo ng puso. Ako ang takot sa hindi maiiwasang tadhana sa kaibuturan ng iyong puso. Ang landas na pinili mo ay papatayin ako. Alam mo iyan. Hindi ikaw si Shui. Ako ang tinig sa loob ng iyong puso. Ang lahat ng henerasyon ng mga tagapangalaga ng Giksu ay umabot sa hakbang na ito. Ling Qiang, Su Lin, Xuan Bing. Akala nilang lahat noon ay makakagawa sila ng bagong landas. Ngunit sa huli sa sangandaan ng tadhana, ay pinili nilang magsakripisyo. Pipiliin mo rin ang landas na yon. Dahil hindi mo kayang makitang mamatay si Shui. Ngunit dapat mong tandaan. Sa tuwing pinipili mong isakripisyo ang iyong sarili, ipinapasa mo lamang ang dusa sa mga taong naiwang buhay. Maaari ka nang umundur ngayon. Bumalik sa unang antas. At patatagin ang tatak. Sa gayon ay walang mamamatay. Pumili ka lamang ng mas ligtas na landas. Hindi mo kailangang magkunwaring malakas. Kayo. Tapos na ba kayo? Hindi ikaw si Shui. Hindi niya ako hihimukin na sumuko. Tatawagin lamang niya akong hangal. Kapag pumili ka na, ituloy mo hanggang dulo. Kung gayon, panonoorin ka ba niyang mamatay? Hindi niya ako panonooring mamatay. Sasamahan niya akong lumaban hanggang sa huling sandali. Ang huling pagsubok na iniwan ni Dayu ay para subukin ka. Kung handa ka bang kunin ang lahat? Nagbago ang iyong asul na marka. Nagsisimula ng lumaki ang ikalimang bilog. Talunin mo siya. Walang bisa sa kanya ang kapangyarihan ng aking giyuan. Hindi siya isang Zosha. Ang kanyang baluti ay gawa sa abong kristal. Katulad ng mga kristal na istruktura sa mahiwagang lupain ng water virtue. Kayang linisin ng kapangyarihan ng giyuan ang Zosha. Ngunit ang abong kristal ay hindi Zosha. Ito ay ang talukap na naiwan matapos masilyuhan ang Zosha. Kapag tumama rito ang kapangyarihan ng giyuan, para lamang itong tubig na ibinuhos sa bato. Dumadaos-dos lamang. Paano naman ang aking mga kamao? Napakatigas nito. Hindi lang ito matigas. Kaya rin itong patigasin ang aking espiritual na lakas. Walang epekto rito ang kapangyarihan ng aking giyuan. Ang kapangyarihan sa pagkontrol ng tubig ay patitigasin din ito.
Kung gayon, ano ang maaari kong gamitin? Ang kanyang baluti at ang kanyang loob ay hindi magkadugtong. Ano ang sinabi mo? Ang kanyang baluting abong kristal ay isang talukap lamang. Mayroong nagliliwanag sa ilalim ng talukap na iyon. Nakikita ko na. Hindi ito Zosha. Ito ay isang malinaw na asul na liwanag. Naroon pa rin ang kanyang kaibuturan. Nabalot ito ng abong kristal. Hindi walang bisa ang iyong lakas ng giyuan laban sa kanya. Kundi hindi nito kayang tumagos sa kanyang baluti. Kailangan mo munang basagin ang talukap. Heh! Hindi ito maaaring basagin ng marahas. Maaari lamang itong pumasok sa pamamagitan ng mga siwang. Ang baluting jinsuan ay hindi hinubog mula sa isang piraso. Binubuo ito ng mga pinagdugtong-dugtong na piraso. May napakakikitid na siwang sa pagitan ng bawat bahagi ng baluti. Kayang dumaloy ng aking tubig sa loob. Doon mismo. Palakihin pa ang bitak. Tapos na ang pagsubok sa kakayahan sa pakikipaglaban. Nalampasan mo ang pagsubok ng pagpapadalisay sa halip na pagpatay. Binuwag mo ang abong kristal mula sa loob. At pinalaya ang dalisay na enerhiya sa kaibuturan. Ang iyong lakas ng giyuan ay hindi makakasira sa Jingsuan. Ngunit ang kapangyarihan ng pagkontrol sa tubig sa loob mo ay kayang tumagos sa lahat ng bagay sa mundo na may siwang. Ang ikatlong pagsubok. Ang pagpili. Shui. Xiao Shito. Kayo. Nagsimula na ang ikatlong pagsubok. Ang ikatlong pagsubok. May dalawang landas sa iyong harapan. Gamitin ang dalisay na enerhiya ng mahiwagang lupain upang tuluyang maselyuhan ang kailaliman. Ang miasma ay permanenteng masusupil sa labas ng unang antas ng abismo. Ngunit sina Ishui at Xiao Shito na nasa loob ng sakop ng selyo. Ang selyo ng dalisay na enerhiya ay ikukulong din sila habang buhay. Pakawalan ang miasma. Gamitin ang lakas ng mahiwagang lupain upang wasakin ang mga tanikala at iligtas sila. Ngunit ang unang antas ng abismo ay mawawala ng selyo dahil dito. At ang miasma ay aapaw mula sa mga bitak. Mayroon ka lamang tatlong hininga upang pumili. Sinabi mo kanina, kapag sinelyuhan sila, hindi lalabas ang miasma. At kung pakakawalan ang miasma, mabubuhay sila. Nakalimutan mo ba ang ikatlong pagpipilian? Ang ikatlong pagpipilian, ilalayo ko ang miasma. Puputulin ko ang mga tanikala. Hindi sila selyuhan. At hindi pakakawalan ang miasma. Gusto ko pareho. Nais mong gawin ang dalawang bagay ng sabay. Ngunit hindi ito kakayanin ng iyong katawan. Ang dalisay na enerhiya at ang miasma ay likas na nagtatakwil sa isa't isa. Mayroon kang lakas ng giyuan sa iyong katawan na kayang magbalanse sa dalawa. Ngunit hindi sapat ang lawak ng iyong mga ugat ng enerhiya. Kung sabay mong papadaluyin ang dalawang lakas na ito, sasabog ka mula sa loob. Hindi kakayanin ng katawan. Kung gayon, patatatagin ko ito upang kayanin. Hindi sapat ang lawak ng mga ugat ng enerhiya. Kung gayon, palalawakin ko ang mga ito. Kaya ko ngang ilabas maging ang libong taong lamig ng Ice Flood Dragon. Ang miasma at ang dalisay na enerhiya. Sa katunayan, pareho silang lakas. Hindi nakakamatay ang lakas. Pinapasabog lamang nito ang sisidlan. Kung gayon, palalakihin ko ang aking sisidlan. Ano ang balak mong gawin? Gagamitin ko ang aking katawan bilang tulay.
Ang dalisay na enerhiya at ang miasma. Hindi sila nagtatakwil sa isa't isa. Pareho silang bahagi ng abismo. Ang dalisay na enerhiya ang talukap ng abismo. At ang miasma ang laman nito. Pinaghiwalay sila ni Dayu. Upang hindi na sila magbanggaan. Ngunit hindi ako si Dayu. Hindi ko kailangang paghiwalayin ang mga ito. Ang kailangan ko ay hayaan silang dumaan sa akin. Dumaloy sa aking katawan. At pagkatapos ay magsama. Zhao Fan, anong ginagawa mo? Tinatahak ko ang sarili kong landas. Zhao Fan, ayaw mo na ba sa buhay mo? Huminto ka na, mawawasak ang katawan mo. Ngunit kaya ko pang magtiis ng kaunti. May lamat na ang mga kadena. Bilis, umakyat na kayo rito. Hindi ko na ito kayang pigilan ng matagal. Maglalaho na rin ba ang huling pag-asa nating ito? Zhao Fan, bitaw na. Pinasok mo na sa iyong katawan ang miasma at ang malinis na enerhiya. Nagsanib na ang mga ito. Hindi mo na kailangang magsilbing tulay pa. Tapos na ang pagsubok ng pagpili. May mga tira pa ng miasma at malinis na enerhiya sa iyong mga meridyano. Nagsanib na ang mga ito. Ngunit hindi ito kayang tiisin ng iyong katawan. Sa bawat tibok ng iyong puso, may mga bagong lamat na lumilitaw sa ilalim ng iyong balat. Kailangan mong maghanap ng lugar para makapagpahinga. Magpakatatag ka. Hindi ako pwedeng magpahinga. Tapos na ang pagsubok sa mahiwagang lupain. Dapat ay bukas na ang pintong iyon. Nararamdaman kong may sumisigaw sa labas. Tama ka. Tabi kayo. Ako ang magbubukas ng pinto. Pinapaalis ka na agad ni Ling Kang. Nawasak na ang unang antas ng selyo sa Donghai Giksu. Umaapaw na ang pinagmumulan ng miasma mula sa mga lamat. Nilalamon na nito ang buong baybayin. Hindi na kami makakatagal pa. Ano? Kailan pa ito nawasak? Hindi nagtagal matapos kayong pumasok sa mahiwagang lupain ng water virtue. Si Wei Yan ang pinagmumulan ng miasma. Hinihintay ka lang niyang umalis sa baybayin. Nang umalis ka, agad siyang kumilos. Una niyang sinakop ang parola. At pagkatapos ay direktang inatake ang lamat ng selyo. Naharang ni Ling Kang ang unang bugso. Ngunit hindi siya makakatagal ng matagal. Sa wakas, lumabas ka rin. Ano ang ibinigay sa iyo ng mahiwagang lupain ng water virtue? 5 bilog ng berdeng marka. Napakahusay. Habang mas dalisay ang espiritual na kapangyarihan ng giyuan, ang aking kapangyarihang lumamon ng kaluluwa, ay mas mabilis itong makukuha. Ialis mo sila rito. Naghihintay sa iyo si Ling Kang sa gilid ng baybayin. Ako na ang haharang sa kanya rito. Ang kamay mo. Gaano katagal mo siyang hinaharang? 3 araw. Nanatili kayo sa mahiwagang lupain ng 3 araw. Ginamit ko ang sasekte ng huksu. Ang huling antas ng selyo. Upang harangan siya ng 3 araw. Ang sumumpang bagay na ito ay kayang sumipsip ng aking espiritual na kapangyarihan. Mas mabilis ang paglakas mo kaysa sa aking inaasahan. Ngunit habang mas dalisay ang iyong kapangyarihan ng giyuan, ay mas mabilis din itong mawawala sa iyo. Ang pagtayo mo sa aking nasasakupan ay tulad ng asin na itinapon sa tubig. Ang matunaw ay usapin na lamang ng panahon. Tama ka. Habang mas dalisay ang kapangyarihan ng giyuan, ay mas mabilis itong mawawala. Kaya subukan mo ito. Isang bagay na hindi nagmula sa kapangyarihan ng giyuan.
Nagawa mong kontrolin ang malamig na apoy. At ginawa mo itong sandata para umatake. Nabisado ko na ang pagbabago. Kaya kong baguhin ang malamig na Zosha. Ang iyong teritoryo ng paglamon ng espiritu. Ay kaya lamang mag-alis ng espiritual na lakas ng diwan. Ngunit hindi nito kayang alisin ang kapangyarihang. Nabinago ko na sa iba't ibang anyo ng lakas. Ang mga bagay na kaya kong gawin. Ay higit pa sa iyong inaakala. Ang basurang teritoryong ito ay hindi naman pala ganoon katatag. Mahusay ang inyong pagtutulungan. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Isa lamang akong replika. Ang aking tunay na katawan ay nasa sentro ng unang antas ng tatak sa Donghai Giksu. Tunay ngang lumakas ka. Ngunit hindi kakayanin ng iyong katawan ng matagal. Sa bawat paggamit mo ng espiritual na lakas, unti-unting nasisira ang iyong mga ugat ng enerhiya. Bakit ang dami mong sinasabi? Nakatayo kaming tatlo rito ng magkakasama. Isang replika ka lang, paano mo nagagawang hamunin kaming tatlo? Malapit na ang aking tunay na katawan sa sentro ng tatak. Kapag nilamundan ng aking tunay na katawan ang huling antas ng tatak sa sentro. Walang silbi kahit gaano karaming replika ang talunin nyo. Ang taming misyon ko ngayong araw ay alamin ang iyong tunay na lakas. Ngayong napatunayan ko na. Oras na para umalis ako. Tama ang sinabi ni Wei Yan. Ang kanyang tunay na katawan ay nasa malapit na sa sentro ng tatak. Ang napaatras mo kanina ay isa lamang niyang replika. Ano? Paano nangyari iyon? Ang kanyang tunay na katawan ay mas malakas ng 100 beses kaysa sa replikang ito. Hinaraan ko ang kanyang mga pag-atake sa loob ng 3 araw. Ngayon, ang baluti ng pagong ay nabasag na. Nabasag ang baluti ng pagong. Ngunit maaari pa itong gamitin ng 1 beses. Mula nang lumabas ka sa mahiwagang lupain ng water virtue. Ang 5 berdeng marka ay kumpleto na. Ang antas ng iyong kultibasyon sa kasalukuyan ay sapat na upang bago pa ang tunay na katawan ni Wei Yan ay makarating doon bago niya lamunin ang sentro ng tatak. Ngunit kailangan mo ng isang angkop na sandata. Ang iyong talim ng tubig, kapag nakaharap ang isang tunay na malakas na kaaway, ay mababasag pa rin. Sa ilalim ng sentro ng unang antas ng tatak sa Donghai Giksu, mayroong isang sibat. Ito ang sibat na iniwan doon ni Ling Kang noon. Iyon ang Bishu Spear. Bago pumasok si Ling Kang sa Donghai Giksu noon, iniwan niya ito rito. Sinaliuhan niya ito gamit ang huling hibla ng kanyang lakas ng giyuan. Sa takot na madumisan ito ng Zosha. Ang iyong lakas ng giyuan ang makakapaggising dito. Ang mga pag-ari ni Ling Kang. Hindi ko hahayaang masayang ang mga ito. Ling Kang. Binantayan mo ito gamit ang sibat na yon sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, ako naman ang magpapatuloy. Kapag nakuha mo na ang Bishu Spear, makakayanan mo ng labanan ang teritoryo ng paglamon ng espiritu ni Wei Yan. Ang sibat na ito ay hindi umaasa sa lakas ng giyuan. Gumagana ito sa kabaligtarang prinsipyo ng lakas ng giyuan. Mayroon kang 2 pagpipilian ngayon. Bumalik sa gilid ng baybayin. At hintayin ang tunay na katawan ni Wei Yan na tuluyang lumapit. Sa sentro ng tatak. Saka siya harangin. Pangalawa, pumunta ka na ngayon din. Bago pa niya sa sentro ng tatak. Tuluyang mapagsama ang kanyang sarili. At direktang putulin ang pinagmumulan ng kanyang Zosha. Wala akong oras para hintayin siyang tuluyang makapagsama. Pupunta na ako ngayon din. Ang sibat ay hindi lamang hawak-hawak. Dapat itong gamitin. Tunay ngang hindi ikaw siya. Ngunit ikaw nga ang uri ng tao na nais niyang makita. Dumating ka rin. Mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Dinala mo rin pati ang kanyang sibat. Hindi ka pa tuluyang nabubuo. Matalas ang iyong paningin. Tunay ngang hindi ikaw ganap na nabubuo ang aking tunay na katawan. Ang huling antas ng sentro ng tatak.
Hindi ko pa ito tuluyang nilalamon. Kailangan ko pang lumamon ng isa pang antas upang mabuo. Kung gayon, ipagpaumanhin mo. Pipigilan kita bago ka tuluyang mabuo. Hindi nga naapektuhan ng sakop ng paglamon ng espiritu ang katawan ng sibat. Ang mga bagay na iniwan ni Ling Qiang ay hindi nga yari sa espiritual na lakas ng Yuan. Ang Bishu Spear ay nilikha gamit ang kapangyarihan ni Dayu sa paggabay sa tubig. Ang lakas ng Yuan ay paraan lamang upang mapakilos ito. Kahit hindi mo gamitin ang lakas ng Yuan, ito ay nananatiling isang sibat pa rin. Ngunit ang iyong katawan ay mayroon lamang isang baluti ng maputing pilak na malamig na liwanag. Gaano katagal makakatagal ang baluting ito? Hindi naapektuhan ng paglamon ng espiritu ang katawan ng sibat. Nilikha ni Ling Qiang. Tunay ngang pambihira. Sapat na ang makatagal bago ka tuluyang mabuo. Mayroon ka na lamang 30 paghinga. Pagkatapos ng 30 paghinga, magiging ganap na ako. Ito. Ang Bishu Spear. Ito ay isang kasangkapan sa paggabay sa tubig. Kapag isinaksak ko ito sa bitak ng pader na bato, igagabay nito ang Zuosha sa bitak patungo sa ibang lugar. Pinutol mo ang aking sustento ng Zuosha. Tama ka. Gumamit ka ng malaking halaga ng espiritual na lakas kanina para ilayo ang Zuosha. Sa kasalukuyan mong kalagayan, hindi nakakayanin ng iyong mga meridyan ang marami pang malalaking pagkilos. Nasa iyong hangganan ka na. Habang ako naman ay may natitira pang 80%. Ngunit ang iyong katawan ay hindi makakatagal sa akin. Kahit sa patuloy na pag-atake ng 20% ng aking lakas. Kung gayon, lalaban ako hanggang sa ikaw ay bumagsak. Lene. Ang iyong kamay. Nawala na ang pagdaloy ng Zuosha sa bitak. Nahulaan namin na pinutol mo na ang kanyang sustento. Ngunit hindi nakakayanin ng iyong mga meridyan. Papanatilihin kong matatag ang iyong mga meridyan. Harangan mo siya sa loob ng 3 paghinga. Huminto ka. Ako ang iyong kalaban. Gaano pa karaming espiritual na lakas ang mayroon ka para pakilusin ito? Sapat na. Sapat na.
Ang natitirang pagsasanib ng Zosha at malinis na enerhiya sa iyong katawan ay nagsisimula ng magkagulo. Sa bawat pagwasiwas mo ng sibat, lalo mong pinapabigatan ang iyong mga meridyan. Alam ko. Ngunit ito na lamang ang tanging pagkakataon ko. 80% na ng tunay na katawan ni Wei Yan ang nabuo. Kung hindi natin siya lalabanan ngayon, kapag ganap na siyang nabuo, hindi ko naman lang mayangat ang aking sibat. Babantayan ko ang iyong likuran. Salamat. Ipinagkatiwala mo ang iyong likod. Sa isang taong basag na nga ang mga guwantes. Hindi ka ba natatakot na hindi siya makatagal? Makakatagal siya. Tunay ngang kaya akong sugatan ng iyong sibat. Ngunit ang sarili mo ring katawan ay nagkakapira-piraso na. Nakikita ko ang iyong kamay. Ang mga bitak sa iyong pulso ay kumalat na sa iyong bisig. Gaano katagal mo pa kayang hawakan ang sibat? Hawak ko ito hanggang sa hindi ko na kailangang hawakan pa. Ginamit ka ni Ling Kang sa loob ng 1,000 taon upang bantayan ang tatak. Ngayon, gagamitin ko ang saksak na ito. Upang ang pinagmulan ng Zosha ni Wei Yan ay maihiwalay mula sa puso ng tatak. Ginagamit mo ang aking lakas upang ayusin ang tatak. Ang iyong Zosha ay nagmula naman talaga. Sa tumagas mula sa puso ng tatak. Iginagabay ko lamang ito pabalik sa nararapat nitong kalagayan. Ang pagbabago ng Zosha tungo sa espiritual na lakas ay hindi lamang sa pamamagitan ng paggawang espiritual na lakas. Ito ay ang paglaya. Ako ang bantay na general na nilamon niya. Isa sa mga kinatawang general ni Ling Kang. Matapos pumasok sa abismo noong mga taong iyon. Nilamon ng Zosha. Naging sisidlan niya. Salamat sa iyo. Sa paghiwalay sa akin mula sa loob niya. Ang pinsala sa iyong mga meridyan ay mas malubha kaysa sa inaakala ko. Kailangan ng hindi bababa sa 3 araw para ganap na makabawi. Sa mga araw na ito, hindi mo muna maaaring gamitin ang kapangyarihan ng giyuan. Gaano kalaki ang naibalik sa sentro ng selyo? 70% na ang naibalik. Ang natitirang 30% ng mga lamat ay dahan-dahang naghihilom. Ngunit napakabagal nito. Sa ganitong bilis, aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan bago ito ganap na maghilom. Ang bagay na hindi nagawa ni Ling Kang noon, ay nagawa mo. Ang mga natitirang lamat sa sentro ng selyo, maaari bang ganap na maayos gamit ang 5 espiritual na kagamitan? Ngunit 3 pa lamang ang nakukuha mo ngayon. May 2 pa. Ang isa ay nasa kaibuturan ng 2nd antas ng Giksu. At ang isa naman ay nasa Iniwan Niksu Funa. Lokasyong itinuturo sa lihim na lagusan. Kailangang magpahinga ng iyong katawan ngayon. Bumalik muna tayo sa parola. Kapag nakabawi ka na, saka tayo pumunta sa 2nd antas. Lumilinaw na ang tubig dagat. Talagang nawawala na ang Zosha. Pinutol mo ang supply sa pinagmumulan ng Zosha. 70% na ang naibalik sa sentro ng selyo. Nailigtas mo na ang sangkatauhan sa labas ng Giksu.
Nagsara na ito. Bubukas pa itong muli. Kung hindi natin ganap na ayusin ang pinagmulan ng gikso, ang pintong ito ay hindi kailanman tunay na magsasara. Tatlong araw. Huwag kang gagamit ng espiritual na lakas sa loob ng 3 araw. Tutulungan kitang alagaan at palakasin ito araw-araw. Naintindihan ko. Nakuha mo na ang Bishui Spear. Nalinis na si Wei Yan. 70% na ang naibalik sa sentro ng selyo. Ang natitirang 30% ay nangangailangan ng 5 espiritual na kagamitan upang ganap na maayos. Sinabi na sa akin ng matandang bangkero. Ang sitwasyon. Ang pasukan sa mahiwagang lupain ng Jingsu at sa ikalawang antas ng Giksu. Kailangan mong hintaying makabawi ang iyong katawan bago pumunta doon. Ligtas muna ang malapit na karagatan sa ngayon. Ang kapal ng Zuosha ay bumaba sa pinakamababa nitong antas mula noong simula ng panahon ng Giksu. Sa loob ng hindi bababa sa 1 buwan. Walang bagong pinagmumulan ng Zuosha ang mabubuo. Mula sa unang antas ng Giksu. Hindi lamang ang Bishui Spear ang nailabas mo. Nailabas mo rin ang katawan ng sibat na may mga piraso ng alaala ni Deputy General Ling Kang. Kapag nakabawi ka na, maaari mong subukang makiisa sa katawan ng sibat. Upang basahin ang alaalang iyon. Maaaring mayroon doong mga pahiwatig. Tungkol sa natitirang 2 kagamitang espiritual. Ang alaala ni Wei Yan. Iniwan niya ito sa katawan ng sibat. Pinili niyang manatili sa loob ng iyong sibat. Sa halip na maglaho na lamang. Hindi niya ito ginawa para sa iyo. Kundi upang ang lihim ng Giksu ay maipasa ng buo sa susunod na henerasyon. Sa tuwing gagamitin mo ang sibat na ito sa hinaharap, makikita mo ang mga bakas na iniwan niya. Nagawa natin. Mula sa mapanglaw na isla hanggang dito. Ang palakol ni Shikui. Ang tansong barya ni Huixiao. Ang sibat ni Ling Kang. Ang pormasyon ni Xuanbing. At ang kaliskis ng Ice Flood Dragon. Ang lahat ng pag-aari ng mga taong iyon ay nasa ating mga kamay na ngayon. Ang landas na hindi nila natapos lakbayin. Tayo ang magpapatuloy. 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, pupunta tayo sa ikalawang antas ng Giksu.